Magandang araw mga boss. So ngayon meron tayong client. So ang problem ni client is bumabalik yung logo ng kanyang laptop ng paulit-ulit. So ang gagawin natin dito is papalitan natin ng operating system. So for short, i-reformat natin. Dapat meron kayong flash drive. Ayan. At least 16 gig ng flash drive. And kung wala pa kayong ISO, so ilalagay ko lang yung link ng ISO na ginagamit ko dyan sa description ng ating video or sa comment. Yan first. So isaksak muna natin itong ating flash drive. Yan. So after natin saksak yung ating flash drive, so press natin ang F11. So kung hindi Lenovo yung laptop nyo, try nyo yung F8 or F10. So, si Lenovo kasi is F11. Ayan. Pupunta yan sa boot manager nitong laptop. Ayan. Wait. Blurred. Ayan. Windows boot manager. So, yung flash drive natin na SanDisk is andun sa pangalawa. And then, sa ibaba, sa taas naman is yung kanyang SSD. So, hindi yan yung gagawin natin pero yan yung isang option paano pumunta sa boot manager ng madali. So, yung isa naman is punta tayo sa BIOS. Yan. Paano pumunta sa BIOS? So, back lang natin. Wait. Yan, escape. And then, press natin yung F2. Yan, press nyo lang yung F2 ng paulit-ulit para makapasok tayo sa BIOS ni laptop. Yan, wait lang. Ayan, ito yung pangalawang option para makapasok sa BIOS at mapalitan yung boot priority. So, punta tayo dito sa boot. Ayan, yung pang-apat. Ayan, security boot. Ayan. As you can see, nandyan sa pinakaibaba yung ating SanDisk flash drive. So, ang kailangan natin gawin is ipa-prioritize natin siya at ilalagay sa una-una. So, yan. Nakalagay dito, F5, move it down the list, and F6, move it up the list. So, F6 yung pipindutin natin para maiakyat siya sa itaas. Yan, F6. Press natin, and yan. So, kapag ganyan, naka-prioritize na siya na una, mariread yung ating flash drive. So, pwede na natin itong save. So, press lang natin ang F10. F10 is save and exit. So, press natin itong F10. Yan. And then, lalabas yung option. And then, yes. Press enter. Yan. So, after that, papasok na yan sa ating operating system na naka-install doon sa flash drive or yung ISO. Hintayin nyo lang hanggang sa mag-load up itong ating OS. So, ang gagamitin nating OS today is yung Ghost Spectre. So, si Ghost Spectre kasi is pang gaming na OS. So, OS na ito is modified at magandang ilagay sa mga OS na pampalit sa inyong mga laptop or PC. So, dito sa Windows, yan, next lang tayo dito. Yan, click lang natin yung next. After that, so yan, activate Windows. So, press natin itong I don't have product key. Right, linawin na natin. Yan, I don't have product key. And then, pili lang tayo dito. So, may compact plus def, or Defender, super light plus Defender. So, pang computer shop kasi itong super light. So, ito's client is pang office. So, compact plus Defender yung gagawin o gagamitin natin. Yan, next lang natin. After natin makapili ng kind of OS. And then, accept the license terms. And then, next. So, dito is yung pangalawa yung ating pipindutin yung custom. Yan. So, andito na tayo sa configuration ng kanyang partitioning. So, ito is unallocated. So, ito yung kanyang isang drive. So, hindi natin ito gagalawin. So, delete lang natin yung
kanyang isang SSD. Delete natin lahat if gusto ni client na ma-erase lahat. So, delete nyo lang. Yan. And delete din natin itong system reserve, yung nasa pinakaitaas. Nagugulan pa. Yan. So, delete natin para makombine lahat ng kanyang storage. So, ayan. Ito yung pipiliin natin. Then, press natin itong new. And then, apply. Para gagawa siya ng system reserve na kanya. So, yan yung lalagyan ng ating OS. Yan. Itong pangalawa is, hindi natin ito gagalawin, yung unallocated space. Kasi, pag ginalaw natin yan, gagawa din yan ng kanyang MSR reserve. So, format lang natin. Yan. And then, we're good to go. Yan, di na natin yan gagalawin. So, ito lang yung pangatlo, yung 119 gig point 1. Yan yung magsaserve as drive C natin. Yan, after format, next nyo lang. So, boss, hindi ko makita yung drive D ko. So, punta tayo sa disk management. Kapag di nyo makita, so disk management and then format the disk. Yung disk na unallocated. Yung 116 gig. So, yan. After doon is, ito na yung next. So, ni-skip lang natin kasi medyo matagal din yung matapos. After that, next lang natin ito. Hayaan natin sa administrator. Huwag natin lagyan ng password. And then, yan, preparing Windows. Yan lang yung ating mga gagawin. So, yan. After lumabas nyan, may lalabas pa dyan na option. Yung papipiliin ka, ito. Yan. Ghost message, select Windows 10 version. So, yung pipiliin natin is yung pinaka-latest. Yung Windows 10 version 22H2. So, press lang daw natin yung 1. So, press natin ang 1. And then, okay. After that, yung laptop or PC natin is magre-reboot. Yan, magre-reboot na yan. Automatic. So, dapat dyan is na-save, remove nyo yung inyong flash drive. So, sa akin is hindi ko na save remove. So, tatanggalin ko na lang after mamatay ng laptop. Ayan, tanggalin natin. And then, wait natin mag-reboot yung laptop. So, babalik pa din yan dun. Kasi, natanggal na yung flash drive natin. So, doon sa kanyang BIOS, babalik na siya doon sa SSD na nasa pagpipilian doon sa boot. So, ayan. Administrator, and then para sa next video, susundan nyo lang yung paano i-modify o paano palitan yung administrator gamit ang Ghost Toolbox. So, dapat open yan. As you can see, yung Ghost Toolbox, yung nasa top left, yung pinakadulo, pinakababa. So, yan yung gagawa natin ng video. So, para ma-fully set up ng yung ating laptop. So, salamat sa pagsubaybay, and then don't forget to like, comment, and subscribe. Peace.